Magandang araw sa mga kapatid kong mangyan sa Mindoro at mga kapatid kong ita sa mga Tarim, Pangasinan, at again mga kapatid kong Subanin sa Zamboanga del Norte. Magandang araw sa inyong lahat. Medyo malamig pa ng konti. Minsan, alam mo, pag summer dito, minsan mainit, minsan malamig. Ngayon parang Baguio eh. So naka-manipis ako na jacket. At saka umuulan ngayon. Kaya maganda ito para sa mga bulaklak namin. Anyway, gusto ko lang i-remind sa inyo bago ako may ma-share sa inyo na gusto kong magkaroon kayo ng sense of giving, no? Na magbibigay din kayo kaysa tanggap lang ng tanggap. So sa mga Subanin at saka sa ETA dyan sa Managtarian at saka sa ibang ETA dyan sa Guimaras, kung pwede lang magbigay kayo ng at least 10 chicken na galing sa inyo. Hindi ba kasi marami naman kayong sisiw dyan, no? After 5 months na medyo malaki ng chicken nyo, pamimigay nyo sa kay Pastor Adrian, kay Pastor Dennis, kay Pastor Gilbert, at saka sa inyo dyan, para pamimigay ulit sa ibang kapwa, katribo ninyo. Kayo nang hinahangad ko sa inyo na magbigay din kayo instead na patanggap na ng tanggap. Anyway, ang gusto ko ipawatig sa inyo ngayong araw, yung concept ng goal setting, kung paano kayo makakarating sa inyong tungunan, kung paano nyo makukuha ang pangarap nyo sa buhay. Kasi ang buhay hindi lamang na mag-wait kayo, hindi hanapin niyo talaga ang gustong gawain ng Panginoon sa buhay ninyo. Hindi lang na parang dadating sa buhay niyo, kailangan iplano niyo ang pangarap sa buhay niyo na binigay ng Panginoon sa inyo. So these are the things na gusto ko ipahiwatig sa inyo, nakalagay sa Biblia, no? The first thing na gustong sabihin sa inyo, number 1, is that ang pangarap sa buhay, hindi dadating yan kung walang plano at saka walang trabaho. Hindi ito parang sweepstake na bibili ka ng sweepstake tapos dadating lang yung pera sa iyo, no? Sa inyo. Ito maraming plano at saka trabaho din. Wala kang matatanggap kung hindi tayo nagtatrabaho, no? Nakalagay sa Proverbs 21:5. Basahin ko sa English tapos i-translate ko sa Tagalog. The plans of the diligent lead to profit as surely as the haste leads to poverty. Ang ibig sabihin nito, ang tao na nagtatrabaho, talaga matatanggap niya ang kanyang pangarap sa buhay. At saka ang hindi nagtatrabaho talaga maghihirap. Kasi yan ang reason na paghirap, kasi kulang sa trabaho, no? So kailangan may plano at saka may pagtatrabaho para matanggap natin ang pangarap natin. Number 2, nakalagay sa Proverbs, commit to the Lord whatever you do and He will establish your plans. So bawat plano ninyo, kailangan may guidance ng Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon, ano bang plano mo sa buhay ko? Ipakita mo sa akin ang plano sa buhay ko. Anong gagawin ko sa buhay ko? Mangarap kayo at saka manalangin kayo na bibigyan kayo ng Panginoon ng idea kung anong gagawin niyo sa buhay ninyo. Kasi hindi natin alam ang future, no? Ang Panginoon nakakaalam. At saka gusto ng Panginoon na nangangarap tayo na siya ang leader sa ating mga patutunguhan sa buhay. So yan ang number 2, no? Kailangan ang pangarap natin, ang plano natin, ibigay natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, please, bigyan niyo ako ng guidance. Number 3, nakalagay dito sa Philippians 4:13, I can do all things through Him who gives me strength. So, ang paghanap ng pangarap natin, hindi natin magagawa kung wala tayong kalakasan. At saka hingin natin sa Panginoon yan, ang kalakasan
na matutupad natin ang pangarap natin sa buhay. Kailangan natin ng kalakasan na galing sa Panginoon. Hindi galing sa atin, kundi galing sa Panginoon. Tapos nakalagay ang number 4 is this, be persistent. No, kailangan nakalagay sa 2 Corinthians 15:7. Nabasahin ko sa English uli. But as for you, be strong and do not give up, for your work will be rewarded. Ang ibig sabihin nito, sige, wag kayo huminto ng trabaho at ng pangarap. Kasi kung hinto kayo, hindi niyo matatanggap ang pangarap na yan. Kailangan keep on going, no? Wag kayo mag-give up. No? Kung anong pangarap nyo, gawin nyo at saka panalangin nyo. Matutupad nyo yan. Okay? Tapos ang number 5 is this. Nakalagay sa 2 Chronicles 15, nakalagay sa Proverbs 16:9 pala. In his heart a man plans his course, but the Lord determines his steps. Now, ang ibig sabihin nito, minsan ang problema natin, hindi tayo nag-rely sa Panginoon. No? Gusto natin, ang utak lang natin, iplano natin, sabihin natin, hindi namin kailangan ng Panginoon. Ang utak lang kailangan. Hindi yan. Ang ibig sabihin nito is kailangan ang mga ideas natin, ang pangarap natin, manggagaling sa Panginoon kasi siya nakakaalam ng buhay natin. Hindi natin alam ang buhay natin. Ang Panginoon nakakaalam ng buhay natin. So, mangarap tayo at saka manalangin tayo ng Panginoon, bigyan niyo kami ng idea, bigyan ko paano ko matatanggap, paano ko matatanto itong pangarap ko sa buhay. Bigyan mo ko ng mga ideas, no? Tapos, kasi alam mo, ang Panginoon, siya ang in charge sa buhay natin. So, yan ang sasabi ko sa inyo na na ang buhay, ang pangarap hindi darating sa dreaming, no? Ano man dream sa Tagalog? Yung sa Ilonggo kasi nagdadamgo ko lang, nagdi-dream ka lang, no? Hindi mo matatantay yan. Kailangan may plano ka at saka kailangan tulong ng Panginoon, matamo ninyo ang pangarap niyo sa buhay. Anong pangarap niyo sa buhay? Gusto niyo na masagana kayo? Gusto niyo ang mga anak, hindi kayo magugutom? Gusto niyo na dadami ang manok ninyo? Gusto niyo na ang mga anak niyo makapunta sa high school at college? Anong pangarap sa buhay? Ibigay niyo sa Panginoon. At ang Panginoon ang bahala diyan sa inyong lahat. Magandang araw sa inyong lahat and I hope na gusto ko sana magbisita sa inyo pero matanda na itong pastor ninyo eh. Kaya nahirapan na talaga ako mag-travel. Mag-pray lang kayo na lalo akong lalakas kasi minsan nanghihina na ako ngayon kasi na-aksidente ako. Kaya mag-pray lang kayo na strong pa ako. Alam ko, pwede pa ako, matagal pang buhay ko para matutulungan kayo. God bless all of you, okay? God bless.